Apostolica Romana, ang True Church. Nagtanong sa akin, Robin, ano ang nakasulat sa Greek na mga iglesia ni Kristo? Binasa ko. Binalik ko sa kanya ngayon ng tanong. Pagkabasa ko kanina, pinagtawanan ako. Para bang alam niya yung mga iglesia ni Kristo. Nung tinanong ko sa kanya, ano basa niya rito? Titignan ko sa Greek. Yung tanong mo kanina sa akin, hindi mo alam. Tapos ngayon, titignan mo. Nung tinanong kita, ano sa Greek ang mga, ngayon i-research mo. Para may masagot ka mamaya. Huli na ang lahat, brother. Para kang kumamot sa ulo nung nakakita ka ng balakubak, tsaka mo sasagot pagkatapos mong kumamot. Ang ating itinitindig, parehas tayo afirmatibo. Titindigan mo, Katoliko, totoo. Maya-maya, nung tumitindig ka na, napunta ka na kay kapatid na Felix Manalo. Samantalang ako, nagtindig ako. Kasaysayan ng Iglesia ni Cristo, kaya Iglesia ni Cristo totoo. Ikaw ba meron kang nabanggit, Iglesia Katolika, Apostolika, Romana, yung totoo? Na yun ang paksa na ating pinag-uusapan? Tapos kanina, hamon ka ng hamon. Sino dyan ng lalaban sa akin? Katolikong True Church. Tapos nung tinanong kita, may gagawin ka pala? Sa susunod, my brother, kapag hindi mo pa kayang tumindig sa True Church mo na yan ang totoo, abangan mo muna sarili mo. Tingnan mo muna. Para nang sa gayon, may matutunan naman yung mga panig ng mga Katoliko mo sa'yo. Di ba ganon? Anong gagawin mo? Aatakihin mo ang kapatid na Felix Manalo. Aatakihin mo Iglesia ni Cristo. Pero ano ba pinag-usapan natin? Parehas tayo afirmatibo. Naging afirmatibo ka ba sa bagay na yon? Isip-isip. Ha? Mr. Striker. Kaya ano sinasabi ko sa inyo? Yung kanina doon sa historical context, sinasagot natin pero ito ay propesiya. Marami pa tayong gustong itanong sa 1:16. Ito ba'y propesiya o hindi propesiya? Sapagkat niliteral niya na para bang si Kristo yung pakikinggan nila samantalang paakyat na ang Panginoong Jesucristo sa langit. Si Apostol Pablo ang nagturo sa dako ng mga Hintil. Paano ngayon yan? Di lalo mo lang pinatutunayan, talagang kailangan ng sugo kahit wala ang Panginoong Jesucristo na iwan ng pangangalaga ng iglesia sa mga apostol. Kaya, natitiyak ko, yung mga kababayan mong kapwa mo Katoliko, ikinahihiya ka sa pagtindig mo sa pagpapatotoo na Iglesia Katolika, Apostolika, Romana ang tunay. Simple lang iilang oras, minuto pa lang tayo nag-usap Ang mga apostol pa, panahon ba ng mga apostol, buo na Biblia? Wala pa. Gumaganong-ganong ka pa ano sabi ni Socrates Villegas? Ang Biblia, nabuo sa panahon ng mga apostol, nabuo. Ibig mo ba sabihin, sinungaling si Socrates Villegas at ikaw ang nagsasabi ng totoo? Sasabihin mo, ikaw ang True Church? Yung Archbishop na pari mo, kinontra mo. Paano mo masasabing ikaw ang totoo? Pari mo nagsabi. Tapos sasabihin mo, wala pang Biblia. Paano ngayon yan, my brother? Bueno, doon tayo sa Mateo, sa Roma 16:16. Magbatian kayo ng banal na halik. Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo. Yung mga na marami, mga kaanib yun sa iglesia ni Kristo. Pero pag dating sa Mateo 16:18, isa lang ang iglesia, aking iglesia, hindi mga iglesia. Kaya kung tawagin man ng mga apostol ang iglesyang itinayo ni Kristo, iglesia ni Kristo. Kaya nga tinanong kita may mababasa bang Katoliko? Objection?
Kung wala pala at nag-objection ka, baka naman walang mababasa. Objection? True church ang pinag-uusapan natin, hindi mo makayang basahin sa Biblia yung Catholic. Tapos sasabihin mo, yan ang true church? Maya-maya sa paglalatag mo, bigla ka bang pupunta dun sa Christology? Anong klase kang makipag-debate? Diba? Alam mo, papayuhan na lang kita. Ang gawin mo na lang, magsuri ka sa Iglesia ni Cristo. Bakit ang Iglesia ni Cristo ang maliligtas? Tulad yan sa panahon ni Noe, na sumakay sa daong ang mga tao para maligtas sa bahang gunaw. Sapagkat ang pagdating ni Kristo tulad ng senaryo o pangyayari sa magaganap ng panahon ni Noe. Ang sabi ng Diyos kay Noe, Noe, bumaba ka sa kapatagan, sabihin mo sa mga tao, sumakay sa daong, gugunawin ko ang mundo sa pamamagitan ng baha. Pinagtawanan ng mga tao. Sinagot ko yung tanong mo kanina, pinagtawanan mo ko. Tumawa man kayo ng tumawa, pagdating ng kaligtasan, kami naman ang tatawa sa inyo. Dahil ang sabi ni Noe, pumasok sa daong, gugunawin ng daigdig sa pamamagitan ng baha. Ilan lang naligtas? 8. Hindi ang pagliligtas ng Diyos kung kayo'y marami, kung kayo'y universal, kung kayo ay isang buhangin sa dagat. Hindi yun. Sa panahon ni Noe, 8 lang. Sabihin nyo mang kakaunti ang miyembro sa Iglesia ni Cristo. Hindi yun ang batayan kung marami dahil ligtas kayo, dahil marami kayo. Mag-aral ka naman mabuti, strike. Ni hindi mo kayang ipagtanggol ng afirmatibo o positibo ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Okay, time. Strike. Ready ka na sa last part na iyong pagtatanong. After nito, conclusion tayo. 5 minutes. Go ahead, Strike. Okay. Ulitin ko yung tanong ko kanina sa iyo, no? Ano ang historical context ng Isaiah 43:5? Isaiah 43:5. Ito context niya. Ito ay tumutukoy sa Israel noon. Okay? Kalagayan ng pinag-ugatan, kalagayan ng bayan, nasa ibang lupain, malayo sa Jerusalem, nawala ng templo ng hari sa pamahalaan, nawasak. Subalit ito sa Isaiah 43:5-6, propesiya ng Biblia. Kapag propesiya ng Biblia, hindi mo uunawain na parang kasama din yan sa pangyayaring magaganap doon lang sa kasalukuyan, kundi hula maging sa hinaharap. Next question. Sang-ayon ka ba na ayon sa historical context ang hula na yan ay tumutukoy sa pagpapabalik sa mga Hudyo? Yes or no? Sang-ayon naman tayo dyan, brother. Yes! Ang pinipinpoint ko sa iyo, pasasagutin mo ako? Pero, pagdating sa hula, huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasayo, aking dadalhin ang iyong lahi sa silanganan. Saan sa silangan dadalhin yung mga Hudyo at makararating sa kanluran? At batay sa Bible scholar, ito ay propesiya na magaganap sa hinaharap. Kaya Okay, hindi next mo question. pagtawanan kung hindi Next mo question. alam basahin ang Moderator, propesiya. mahaba na yung tanong niya. Next question. Yeah. Anong tanong? Ikaw ang nagtatanong, hindi ako. Kaya nga mahaba na yung sagot mo. Mahaba na yung sagot mo. Yan, sagot. O sige, Sige, para next matuloy. question. Next question tayo. Sige, Nung go ahead. ikaw ay nagwala, inantay Mr. kita. Inantay Mr. Moderator. Mr. Moderator, ano to? Go to the next question tayo. Next question. Para matapos Okay. tayo. Dahil inamin mo na ang hula na ito ay tumutukoy sa pagpapabalik sa mga Hudyo, inaamin mo na ngayon na walang kinalaman kay Felix Manalo ang talata na ito, yes or no? Meron kinalaman.
Yes, meron. Bakit? Sapagkat ang tanong mo kanina, historical context. Ang aking pinagbabatayan, Isaiah 43:5-6 na propesiya na tumutukoy doon sa mga anak na magmumula sa Far East o malayong silangan. Alam mo na? Okay. Web ko na, moderator, web ko na yung ano. Okay, diyan po nagtatapos ang rebuttal both sides sa topic. Both affirmative yung topic truth church. So, dako tayo sa 5 minutes conclusion. Sino yung mauna sa inyo? Okay na ba? Okay, strike. Sige. Okay. Conclusion tayo 5 minutes. Sino mauna? Ikaw na, strike. Sige. Go ahead, strike. Okay. Ay, wait lang moderator, hindi ako ang unang magko-conclude siya dahil ako unang nag-present kanina. Sino naghamon? Ikaw ba, strike, naghamon? Siya yung nagamon, bro. Siya yung nagamon. Dapat yung nagamon, yun ang mauuna. Hamon ng hamon eh. Ang tapang. Moderator, sa debate ba? Sa debate, alam mo naman siguro sa debate. Yung nagamon ng Pares nauna, kayo yung matapang. affirmative, ano? Pares kayo Moderator. affirmative. So, Parehas kami affirmative. Ako Siya yung affirmative. nagamon. Siya yung mauuna. Matapang. Matapang yan. Mahusay. usap mo na kayo, sino ba na sa inyo? Conclusion na tayo para matapos na. Sige, ako na. Parehas Ako na. kami affirmative. Siya yung nagamon. Sige na, Siya sige yung na, sige na. mauuna. Kasi matapang siya. Tumahimik ka na, Matapang tumahimik ka na. matapang. Sige, 5 minutes. Strike, 5 minutes. Go ahead, go ahead. Okay, no? Diyan natin makikita mga kaibigan na mali talaga ang unawa nila, no? Dito sa Isaiah 43:5. Dito pa lang, isang verse pa lang, no? Sa 43:5 pa lang na Isaiah ay umamin na po siya, no? Na ang hula pala na ito ay tumutukoy daw pala sa pagpapabalik ng mga Hudyo. Tama naman 'yon, no? Tama naman. Kasi kung titingnan talaga natin sa historical context, maliwanag, no? Na ang Isaiah 43:5 mga kapatid, ito ay naisulat po noong ika-8 siglo, no, BCE. So ang historical context ng talatang ito mga kaibigan, ang panahon po ito ng paghahari ni Ezekias, no, sa Juda. Kailan po 'yan? Noong 115 to 687 BCE, no? Kaya nung panahon na iyon, ang Juda po ay nasa ilalim po yun ng banta ng mga kalaban, no, ng mga bansa. Tulad po ng ano po mga bansa yon, kanilang mga kalaban. Ayon po sa historical context, yun po yung Assyria, no. Yan ang mga Israelita ay nagkaroon po doon ng napakalaking problema, no, sa pagtitiwala nila sa Diyos. Kaya nga ang Isaiah 43:5, bagamat siya hula at inamin naman niya na ang hula na ito ayon sa historical context ay natupad po talaga ito, no, sa pagpapabalik sa mga Israelita. Wala pong kinalaman ang hintil dahil ang Pilipinas hintil po, kabilang po sa hintil. Wala po kayong kinalaman diyan, Robin, no? Kaya supply ka na naman diyan. Kaya kung titingnan mo po yung historical context ng Isaiah, tumutukoy po talaga siya, walang kaduda-duda sa pagtatapos po ng pagkabihag ng mga Israelita sa Babylonia, no? Na nangyari po yon noong ika-6 na siglo BCE, sa panahon po yon ng mga Persiano, no? Kaya kung titingnan natin yung mga Israelita ay binihag po yon, no? Binihag sila ng Babylonia noong 586 BCE. At ang propesiya na yan, no, ang propesiya na yan ay isang pangako po yan ng Diyos sa kanyang bayan na siya ay titipunin muli, sila ay ibabalik sila sa kanilang lupain. Yun po ang ibig sabihin ng Isaiah 43:5. Hindi po yun kayo, Robin, hindi Iglesia ni Cristo 1914. Malayo ang interpretasyon niyo, boy, no? Napakalinaw. Oh. Kaya dyan pa lang mga kaibigan, hindi nakapanipaniwala yung iglesia nyo. Samantala yung aking mga nilatag kanina ay angkop po sa pagiging laganap, no? Matthew 16:18, no? 115 lang katao ang miyembro. Nadagdagan ng 3,000, nadagdagan ng 5,000. Dyan pa lang sa konsepto na ito, makikita mo na yung paglaganap ng iglesia na yon. Pero hindi niya yung sinalubong yung aking mga inilatag, no? Matthew 16:18, sinalubong niya ba? Yung Acts chapter 1, itinanong niya ba yon? Ang ginawa niya, no, out of topic ang kanyang mga itinanong sa akin, aklat ng pare, kung ano-ano. Samantala, pagbuo daw ng Bible, hindi naman yun ang paksa eh. Napakalayo. Ang dami kong nilatag ng mga talata
Matthew 16:18, Acts chapter 1, no, verse 15, na pinapatunayan ko na yung Matthew 16:18 ay 115 lang ang miyembro na yon. Pagkatapos nadagdagan sila ng 3,000. Binangga ba niya ang ang chapter 2 ng Acts? Hindi. Binangga ba niya ang chapter 4 ng Acts na nadagdagan ng 5,000? Hindi. No? Saan siya nag-focus? Doon sa mga aklat, no, ng pari daw ika. Wala. Hindi mo nga naitindig yung sarili mong sarili mong iglesia. Paano yan? Kasabihin mo, dito pa lang sa Isaiah 48 na ginagamit nyo, isablay ka na, umamin ka naman na Hudyo pala mga tinutukoy doon. Tama naman, ayon sa historical context. Paano mo ngayon? Hula nga, tama yung sinabi mo, hula, pero hindi po kayo ang hinulaan, kundi yung mga Hudyo na nabihag ng Babylonia. Hula yun sa mga Hudyo ng Diyos para sila tipunin muli, ibalik sila muli sa Israel. Dahil ilang bansa ang sumakop sa kanila ng panahon na yun? No? Assyrian at yung Babylonia. Nagkalat ang mga Hudyo. Kaya nga gusto ng Diyos muli silang ibalik sa kanilang bayan, Israel. Yun po ang ibig sabihin dyan sa talata na yan. No? Hindi po kayo yan. Hindi kayo yan. Hindi kayo yan. Hindi kayo yan, Robin. Robin, mag-aral ka man. Dodong. No? Yan ang sinasabi ko sa iyo. Buti naman inamin mo talaga, no? Na sa historical context ay mga Hudyo ang hinulaan. Maraming salamat. At dyan po ang kabuuan ng pagpapatunay ni Strike sa kanyang iglesia na ang Iglesia Catholic Apostolic Romana ay siyang tunay na iglesia ayon sa Biblia. So dadako tayo sa 5 minutes conclusion ni Kuya Ruben. Handa ka na, Kuya Ruben? Sa iyong pagpapatunay sa 5 minutes conclusion. Go ahead, bro. Yes, maraming salamat. Nahayag na naman po ang tunay na aral at katotohanan. Sa paghahayag po ng katotohanan, lumilitaw po ang taong nagsasalita ng kasinungalingan. Sablay number 1, Biblia daw hindi pa nabuo sa panahon ng mga apostol. Pero sabi ni Socrates Villegas na arsobispo, buo na ang Biblia sa panahon ng mga apostol. Bakit natin tinalakay ang Biblia? Dahil gumamit siya ng talata ng Biblia na dapat nating patunayan kung talagang true church yung tinitignan nung ating kasamang si Striker. Sablay number 2, nagtanong siya kanina ng mga iglesia ni Cristo sa Greek, nung aking sinagot, tumawa lang. Nung inaking kinos exam, nagpakita ako ng Greek, tumakbo. 3-4 na minuto na wala. Nung ako kanina sumasagot medyo mahaba, nagreklamo. Pero nung ako'y nagkantay, hindi man lang humingi ng pasensya. Okay? Sablay number 3, Isaiah 43:5-6, inamin niyang propesiya. So, sinabi niya rin na propesiya. Akala ko naman, ipapaliwanag niya yung propesiya sa Isaiah 43:5-6 para malaman, hindi talaga yan Iglesia ni Cristo o tumutukoy kay kapatid na Felix Manalo. Bagamat ang Isaiah 43:5-6 ay propesiya ng muling pagtitipon ng Israel mula sa pagkakatapon o exile patungo sa kanilang bayan. Alam ba ninyo ang prophecy of restoration at yung prophecy regarding the historical context kapag ang pag-uusapan ay propesiya ni Isaias? Ha? Pagka binasa mo yan sa English, I will bring. Do not fear. I am with you. I will bring your offspring from the east. Di dapat pinaalam mo, napunta ba sa east? Ganito nangyari yan, kaya tumutukoy na ganap. Ano pa ang kasaysayan dyan? Aking sasabihin sa hilagaan. Ano yung sinabi sa hilagaan? Binanggit mo ba? Sige nga. Pinaliwanag mo ba? Ano sinabi sa hilagaan? Alam mo? Bayaan mo at sa timugan, huwag mong pigilin. Ano kahulugan ng huwag mong pigilin? Napaunawa mo ba? Dalhin mo rito ang aking mga anak na lalaki na mula sa malayo. Ikinunik mo ba ito sa mga Hudyo para sabihin mong hindi propesiya
sa hinaharap? Na mula sa wakas ng lupa, pagdating ba ng mga Hudyo, wakas na ng lupa? Pagkatawag ba sa mga Hudyo, wakas na ng lupa? Sana lang kapag ikaw ay tumututol, maunawaan mo, paliwanag mo yung tinutulan mo. Pero bueno, dahil sa ito naman po ay konklusyon, pinakita ko lamang po sa inyo na itong aking kausap ay kulang sa kaalaman sa Biblia, kulang pa sa pag-unawa sa propesiya, at lalong di po niya naitatag na tunay ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Kami po ay parehong afirmatibo. Sana man lang itinindig mo yung Iglesia Katolika Apostolika Romana. Para kang latang walang laman, bro, na hindi mo maitindig. Doon sa propesiya pa lang, dapat maipaliwanag mo na. Okay? So, tinitindigan po namin, ang aral sa Iglesia ni Cristo ay ganito para maunawaan ninyo. Itinayo ni Cristo ang Iglesia sa ibabaw ng bato, itinawag ng mga apostol, sa Kristo, Iglesyang kay Kristo. Ang Iglesia ay pinagandugan ng buhay ni Kristo, Iglesia ni Kristo, pinagandugan ng kanyang buhay. Dakilang katotohanan, kaugnayan ni Kristo sa Iglesia, Iglesia ni Kristo ang dakilang katotohanan. So, ang Iglesia ni Kristo, ang ililigtas ni Kristo, tagapagligtas si Kristo sa Iglesia, Iglesia ay katawan, si Kristo ay ulo, at ang tunay na Iglesia ni Kristo, Lord added to the church daily such as should be saved. So, mag-iglesia po kayo ni Kristo tulad noon sa panahon ni Noe na mga nakasunod, iilan lamang ang naligtas. Alisin na po ninyo yung tunay ang Katoliko. Wala po yun. Ayun. At dyan po nagtatapos ang magidoong ambush debate sa pagitan ng RCC versus INC sa paksang Truth Church. Okay bro, bigyan ko kayo ng tig 20 minutes. Pasalamat sa ating 36 viewers. Okay. Ang tagal nun, 20 minutes. Seconds pala. 15 seconds. Sige, go ahead. Pasalamat sa ating viewers bago tayo mag-close. Salamat sa moderator, kay host, Biowilista. Ang akin lamang pong babanggitin pagkatapos ng aking pasalamat, sana po ay wag po kayong maghahamon nang hindi po kayo nakahanda. Maraming salamat po. Strike, last message. Strike. Unang-una, siyempre sa butihing nating moderator at sa may po ng platform. Maraming salamat. At sa ating naging katunggali, no, na naglabas po ng kanyang sama ng loob na si Robin. Maraming salamat po sa ating lahat. God bless po. Binibigyan rin sa ating mga viewers ang paghatol kung nasa inyo pong mga kamay ang paghatol kung sino sa kanila ang nasa katotohanan. At ang video ito ay ito sa YouTube channel ni Sta. Gusto niyo panoorin, bisitahin niyo lang yung YouTube channel ni Viewista at i-subscribe na rin at i-follow